Barko ng China, napinsala rin pala sa naganap na banggaan ng mga barko ng Coast Guard ng Pilipinas at China, kung saan sa videong ito na ini-upload mismo ng CCTV Video News Agency na pag-aari ng Central Propaganda Department ng Chinese Communist Party, ay makikita ang panghaharang ng China Coast Guard vessel sa BRP Bagakay 4410. Kaya naman tumama ito sa barko ng China na nagdulot rin ng pinsala dito, gaya ng makikita sa video. Gayunpaman, ang aktual na damage ng barko ng China ay hindi pa ipinapakita ng China sa publiko dahil obviously ay maaari itong magdulot ng kahihiyan sa komunistang partido, kaya't hindi pa sila nagpapahayag o nagsasabing na damage rin ang kanilang barko. At pinalalabas nila na ang Pilipinas ay intentional na bumangga sa kanilang barko, habang hindi nila maamin ang kahihiyang dulot ng kanilang pagiging agresibo, ay tiyak na nagdulot din ng damage sa kanilang barko. Dahil malinaw naman na ang ruta ng Pilipinas ay palaging diretsyo sa patutunguhan nito, habang ang China ay kilala na palaging nanghaharang ng mga barko. Kaya't malinaw na kasalanan rin ng China ang pagkasira ng kanilang barko na hindi nila maamin, upang isipin ng ilang Pilipino na sa kabila ng kanilang ginawa ay walang nangyari sa kanilang mga barko. Habang sa sumunod na eksena naman ay kitang-kita rin na direktang binangga ng China ang bandang likuran ng barko ng Pilipinas, isang malinaw na pag-atake mula sa China. Gayunpaman, sa videong ito ay makikita rin natin na hindi nagpatinag ang Philippine Coast Guard sa panghaharang ng China sa tagpong ito na nagdulot ng pagbangga nito sa barko ng mga piratang Chino. Gayunpaman, kahit umaani ng pambabatikos ang Philippine Coast Guard sa kapwa natin mga Pilipino, ay hindi nila ipinagmamalaki ang ginawa nilang ito laban sa panghaharang na ito ng mga Chino, dahil kung iha-highlights ito ng Pilipinas at sasabihing nasira din nila ang barko ng China, ay maaaring lumabas na intensyon din ng Pilipinas na banggain ang barko ng China. Kaya't kahit magmukhang duwag ang Philippine Coast Guard sa mata ng ibang Pilipino, ay ipinaprioritize pa rin ito ang pinakamabuting pangontra sa mga aksyon ng China. Kung iisipin kasi natin, kung sasabihin ng Philippine Coast Guard na nakita nyo naman sa video na binanggari namin ang barko ng China, kahit marami sila, ay maaaring humanga ang mas maraming Pilipino. Subalit posibleng matatalo naman tayo laban sa naratibo ng mga komunistang partido. Kaya't imbis na ipagmalaki, ay sinasalo na lang ng Philippine Coast Guard ang mapanghusgang paratang ng ilang Pilipino para lamang sa layuning mapagtagumpayan ang mas matalinong estratehiya ng ating mga Coast Guard sa tagpong ito. Kaya't imbis na ang Coast Guard ang magpaliwanag sa katapangan nilang ito, ay ako na lang ang nagpapahayag nito sa inyo, dahil ang aking mga pahayag ay hindi naman magagamit ng China sa kanilang naratibo. At ang layunin ko sa pag-aanalisa ng videong ito ay upang ipakita na hindi duwag ang Coast Guard ng mga Pilipino, at ang videong ito ang makapagpapatunay na ini-upload pa mismo ng komunistang partido na hindi maitatangging nagsasakripisyo ng kahihiyan ang ating mga Coast Guard dahil sa mapanghusgang ugali ng ilang Pilipino, na nagiging daan naman upang malagay sa isip ng iba pang Pilipino na pinababayaan ng ating gobyerno ang ating teritoryo. Gayong malinaw naman na kaya't kasalukuyang umiinit ang tensyon ay dahil sa pagtatanggol ng ating gobyerno para sa ating teritoryo. Dahil kung talagang pinababayaan ito ng ating gobyerno, ay hindi na magpupumilit pa ang ating mga Coast Guard at sundalo na patuloy na harapin ang mapanganib na mga aksyon ng mga barko ng mga Chino. Kaya't bagamat tunay ngang masakit sa kalooban bilang Pilipino na makitang nilalapastangan ng ibang lahi ang ating mga barko, ay mas lalong masakit sa kalooban na ang kapwa pa natin Pilipino ang hindi nakauunawa sa pagsisikap ng ating mga Coast Guard at sundalo na patuloy sumusuong sa panganib upang hindi tuluyang mapasakamay ng China ang ating teritoryo. Kung nanaisin kasi ng Pilipinas na matigil na ang agresyon ng China sa dahilang para manahimik na ang ilang Pilipino na minamaliit ang kakayahan ng ating mga Coast Guard at sundalo, ay magagawa nila gaya ng ginawa ng nakaraang Pangulo na makipagkaibigan na lang hanggang tuluyan ng maukupan ng China ang ating mga teritoryo. Maaaring sabihin ng iba na walang nakuha ang China noong panahon ni Duterte, subalit dahil sa pagkilala ni Duterte sa pag-aangkin ng China sa mga islang ito,
ay ito rin ngayon ang nagpapatibay sa naratibo ng komunistang partido. At kung mag-aala Duterte rin ngayon ang bagong Pangulo, ay tiyak wala ng West Philippine Sea sa pag-upo ng susunod na Pangulo. Kaya't huwag nating maliitin ang kakayahan ng ating Coast Guard at sundalo dahil bagamat nadedehado sila sa labanan ng kabastusan ng mga Tsino, ay hindi pa rin naman sila sumusuko para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa rehiyong ito. Maaaring ang ilan nating kababayang Pilipino ay gigil na gigil ng makipagbakbakan sa komunistang partido sa panahong ito. Dahil kung mangyayari ang isang ganap na labanan sa panahong ito, ay malaki ang posibilidad. Naguguho ang lahat ng pinaghirapan ng komunistang partido dahil sa dami ng kaaway nito. Gayunpaman dahil nga sa dami ng kaaway nito, ay hindi natin kailangang madaliin ang pagbagsak ng komunistang partido. Sa halip ay mas mainam na sa ibang bansa magmumula ang gulo. Halimbawa ang posibilidad ng digmaan ng China at Taiwan o ang China laban sa India. Kaysa madaliin natin na sa pagitan ng Pilipinas at China magsimula ang giyera. Dahil kung mangyayari ito, bagamat magagawa nating pabagsakin ang komunistang partido sa tulong ng maraming bansa sa mundo, ay hindi makaiiwas ang maraming mamamayang Pilipino sa kahirapang maidudulot ng direktang digmaan natin sa mga Tsino. Dahil sa panahon ng digmaan, ang lahat ng resources ng pamahalaan ay ipaprioritize na sa digmaan. Mangangahulugan nito na maraming ahensya ng gobyerno ang mawawalan ng pondo, gaya ng mga pensyon at pasahod sa ilang sangay ng gobyerno. Magdudulot din ito ng kakulangan ng elektrisidad sa bansa na magpapahinto sa napakaraming negosyo, kaya't posibleng lumaganap ang nakawan at krimen dahil sa labis na kagutuman na mararanasan ng mga tao. Kaya't hindi natin dapat madaliin ang isang digmaan hanggat maaari pa nating iwasan. Ang importante ay ang ating teritoryo ay patuloy nating ipinaglalaban habang dumarami ang ating mga kaalyado at mas napalalakas natin ang bansang ito. Kaya't hindi tamang maliitin natin ang ating mga Coast Guard at sundalo na patuloy itinataya ang kani-kanilang buhay para sa ating teritoryo habang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mas maraming Pilipino. Gayunpaman bagamat hindi maituturing na duwag ang ating mga Coast Guard at sundalo, kabilang na ang Pangulong nagsusulong na ipaglaban ang ating teritoryo, ay hindi rin naman natin masasabing perpekto ang ating gobyerno. Dahil tila nga ay may pumipigil pa rin sa pagsama ng US sa mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya't kung may irereklamo man ang mga Pilipino sa tagpong ito, ay hindi ang kaduwagan ng mga Coast Guard at sundalo, kundi ang ilang politiko na tumututol sa pagsali ng US sa mga resupply mission ng bansang ito. Dahil sa paraang ito lang mapagtatanto ng China na mas malalagay lang sa alanganin ang bansa nila habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang agresyon sa ating mga isla. At sa paraang ito ay maaaring makapagtayo ng estruktura ang Pilipinas sa iba pa nating mga isla na mas lalong magpapatibay ng ating posisyon laban sa China. Sa paraang ito ay malinaw na walang magagawa ang China at kung sakali man nasusubukan nila, ang tapang ng US ay tiyak na matindi ang balik nito sa kanila. Kaya't mas mainam na pag-isipan ng ahensyang ito ang pagsusulong ng pag-aaproba sa iniaalok na tulong ng mga Amerikano kaysa tuluyang mamihasa ang mga Tsino sa agresyon nito. Napawang mga Coast Guard at sundalo lamang natin ang sumasalo ng kahihiyang hindi nababagay sa katapangan ng mga ito.